Isa pang barko ang lumubog sa Bataan nitong weekend habang ang unang motor tanker na lumubog sa bayan ng Limay hindi pa natuloy ang pagsisipsip sa dalang langis. Live na magbabalita mula sa Mariveles, Bataan, si Rainiel Pawid. Rainiel, na ang update dyan? Cheryl, yung doon sa oil tanker na lumubog nga sa Limay ay suspendido nga kahapon yung dapat na sanay siphoning doon mismo sa oil tanker. Pero ipinagpaliban yan dahil nga sa mga nakitang butas doon sa siyam na valve ng mismong oil tanker. At simula kahapon ay sinisimulan na nga yung patching o pagtatapal doon sa mga nakikitang tagas. At inaasahan na ngayong araw ay matatapos yung patching na yan para bukas na masimulan yung siphoning na tatagal daw ng 7 hanggang 2 linggo. Naglalaman ng 1.4 million liters ng langis ang MT Terra Nova nang lumubog ito nitong nakaraang linggo. Pero delikado raw na sipsipin ito agad ayon sa Philippine Coast Guard. Baka kasi lumaki pa ang butas sa mga valve nito. Yung mga divers found out na mayroong 9 valve leaking doon sa MT Terra Nova. The order from Admiral Gabanin as per guidance of the President ay takpan muna yung mga valves. I-sealed muna bago magsimula ng siphoning operations para... Tatagal ng isang araw ang patching saka pa lang masisimulan bukas ang siphoning ng MT Terra Nova. Ang problema, dumadaing na ang mga mangingisda. Nagpatupad na kasi ng fishing ban sa lugar. Pero ang ilan, susugal pa rin daw. Hindi naman siguro makaka-epekto yun. Malalo na, nasa ibabaw lang kasi yung mga langis eh. Sa lalim naman yung nuhuli isda eh. Ay, manguhuli pa eh. Anong kakainin namin? Tinikman ho namin, kumain kami, hindi naman ho apektado pa. Dahil ngayon bago-bago pa lang na ano eh. Pero iwan ko lang itong dadating pang araw, baka maglalasa na sa isda yun. Higit 3,000 mangingisda na apektado ng fishing ban ang tutulungan ng lokal na pamahalaan. Naghahanda rin ng LGU sakaling lumawak ang apektado ng oil spill. Nagkanya-kanya na po ng kalap po ng mga coconut husk at saka po mga dayami po at simultaneously po hinahatid na rin po sa mga kanya-kanyang barangay po. Sa aerial photo na ipinakita ng Greenpeace Philippines, makikitang umabot na sa Hagonoy, Bulacan ang oil spill mula sa lumubog na tanker. Pero gate ng PCG, hindi ito sa Hagonoy, Bulacan at bahagi pa rin ng Bataan ang nakikitang oil spill. Kontrolado pa rin daw ang sitwasyon. Nagsagawa ng inspeksyon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa katubigan ng Bataan, Pampanga at Bulacan. Ngayong araw, lalabas ang resulta ng kanilang water sensory test kung ligtas bang kainin ang mga isda sa mga apektadong lugar. Sa buong Manila Bay na inikot namin, wala naman kaming nakitang sheen ng sabihin yung nasa taas. Hindi ko lang alam kung nagtatravel din yung oil na sa ilalim. Hindi pa man tapos ang problema sa Limay, isang motor tanker naman ang lumubog sa karagatang sakop ng barangay Mountain View sa Mariveles, Bataan. Nagpunta na yung isang barko ron at naglagay ng oil spill boom kasi may mga oil sheen na siyang nakita at chinecheck pa natin kung may tumagas. Inaalam pa ng PCG kung saan galing ang barko. Cheryl, ngayong araw nga ay nandito tayo sa may Barangay Mountain View sa Mariveles, Bataan. Ito yung pinakamalapit na lugar para matanaw yung lumubog na MTKR Jason Bradley. At ngayon kalahating kilometro lamang yung layo nito mula dito sa aking likuran kung saan yung ground zero. So dito nga sa likod ay makikita natin yung mga oil spill boom na pinakalat na kahapon pa ng Philippine Coast Guard. At sa ngayon ay wala pa tayong hawak na detalye dahil wala pang inilalabas ng PCG kung ilan nga ba yung volume o laman na langis nitong tumaob na barko na ito. At hindi rin natin makumpirma kung ilan at nasaan yung mga tripulanteng sakay nito. Cheryl. Maraming salamat, Rainiel Pawid.